mga kapuso, Valentine's na bukas. May panregalo na ba kayo sa inyong mga minamahal? Kung wala pa, price check tayo ng bulaklak sa Dangwa, Maynila, kung saan dagsana ang mga mamimili. May unang balita live si Bam Alegre. Bam, nagmahal na? Yes, Maris, good morning. Nagmahal na yung presyo dito sa Dangwa Flower Market at full bloom na talaga nito sa dami ng namimili ngayon. Friday, the 13th sa ngayon, pero swerte yung paninda ng marami at paldo yung karamihan sa mga nagtitinda. Marami nang namimili sa Dangwa Flower Market isang araw bago ang Valentine's Day. Nakilala natin si JP Abad na flowers daw ang love language para sa kanyang soon-to-be wife. Pagbibigyan ko po nito, ikakasal na sa Thursday. Kaya ganito yung style na napili ko, mga all white lang. Yes. Kanina yung kakasal sa'yo? Opo. Yun. Yun Nabati kayong yung mapapangasawa ko. Sige, Yan. batiin mo. Christine Kiban. Yan, Na-shout out ka pa. Sige, so anong symbolism nitong ibibigay mo? White, ibig sabihin? Purity. Yan. Meron ding ilang business-minded tulad ng couple na si Rowan at Arvin. Dito sila namakyaw ng mga bulaklak para itinda sa Marilao, Bulacan. Namakyaw kami kasi mura lang po siya, 150 lang po namin siya nakuha din. Kung magbebenta po kami ng mga nasa 100 or 150, kikita na rin po kami sa nakuha po namin ngayon. Nagmahal na ang presyo ng bulaklak, pero mas mura pa rin dito sa Dangwa dahil wholesale ang bentahan. Ang roses ngayon, 1,800 pesos ang isang bundle. May 20 pieces na ito. Carnation, 400 pesos kada 10 piraso sa isang bundle. Ang isang stem ng tulip nasa 120 pesos, habang 150 pesos naman ang kada stem ng sunflower. Ang bouquet nasa 2,000 pesos para sa 6-flower arrangement, 2,500 pesos para sa 10 bulaklak, at hanggang 3,500 pesos para sa isang dosena. Mas tipid pa rin daw talaga kung bumili na ng bouquet kasi mas mahal kung magpapasadya pa ng flower arrangement. Dati 100 pesos lang ang labor, ngayon nasa 350 hanggang 400 pesos. Medyo okay naman po, boss. Mas mabenta po ngayon yung bulaklak namin. Tips namin po, bouquet na lang po yung bilhin niya, yung set na po talaga para mas mura po silang makatipid po sila. Mas mura talaga yun. Opo. Kasi kung magpapagawa po sila, sa labor pa lang po mataas na. Pero syempre Maris, pag customize din yung flowers, medyo iba rin yung dating nun. So ngayon, patuloy yung pagdating ng mga mamimili dito sa Dangwa Flower Market. Ito lang naman, may puso lang naman sa ating background, no? Para sa ating mga kapuso at para sa may mga banderitas din bilang selebrasyon din ng iilan. So happy Valentine's Day, Maris. Ito ang unang balita mula rito sa Dangwa, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Tumaas na rin ang presyo ng mga bulaklak sa Baguio City at Pangasinan. Gayunman, marami pa rin ang namimili para ibigay sa kanilang mahal sa buhay sa Valentine's Day. At live mula sa Mangaldan, Pangasinan, may unang balita si Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Jasmine. Ivan, 24/7 ang bukas ang mga flower shop dito sa Mangaldan, Pangasinan dahil marami nang namimili isang araw bago ang Valentine's Day. Bago ang Valentine's Day, puspusa na sa paggawa ng mga flower bouquet ang mga nagtitinda sa Mangaldan, Pangasinan. Marami na raw ang order, kaya simula kahapon ay 24 oras na silang bukas. Kailangan talaga maganda yung mga, siyempre, yung mga magwo-work-in ng maaga, mayroon, para may nagawa na po kaming ibibenta. Tuloy-tuloy naman ang pagtaas sa presyo ng mga bulaklak. Ngayon, mabibili na sa 120 pesos ang kada stem ng rosas, habang nasa 200 pesos hanggang 250 pesos naman ang kada stem ng sunflower. Kukonti ang supply ng local flowers. Mabuti na lang daw at dumating na rin ang supply ng imported na bulaklak. Yun nga lang, may kataasan din ang presyo, gaya ng Stargazer na nasa 400 pesos per stem. Nasa 300 pesos naman ang Ecuadorian, habang nasa 250 pesos ang per stem ng Indian at paper roses. Ito po yung pang-budget po talaga namin, 500 po. At least dito ma'am, mas makakatipid na po sila dito pag nakaganito na po bundle. Per stem po. Kasi ang per stem ma'am, aabot na rin po hanggang 200, ganyan po. Kahit may kamahalan ng presyo ng bulaklak, bibili pa rin daw ang ilan para regalo sa kanilang minamahal. Mahalaga yan, siyempre. Dahil mahal natin sa buhay, dapat natin pasayahin.
Tuloy-tuloy din ang pagtaas sa presyo ng bulaklak sa Baguio City. Sapat naman daw ang supply pero asahan na ang mataas na presyo dahil na rin sa mataas na demand. Nasa 150 pesos ang kada piraso ng Rosa City of Pines. Ang mga bouquet naglalaro sa 250 pesos hanggang 5,000 pesos. Ivan, bukod sa mga flower shop, dito nga yan sa May Rizal Avenue ay marami na rin nagbebenta ng bulaklak at Valentine's gift sa paligid ng simbahan at ng public plaza. Ngayon, para makatipid ang ating mga kapuso, mas mainam daw na bumili ng bouquet na nasa 400 hanggang 1,000 pesos. Ivan? Happy Valentine's Day. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban ng GMA Regional TV. Binaha ang ilang bahagi ng Southern Luzon dahil sa ulang dulot ng shear line. Naging pahirapan ang pagtawid ng ilang residente sa spillway sa barangay San Francisco sa Bulan, Sorsogon. Sa bayan naman ng Huban, umabot na sa critical level ang Cadacan River sa barangay Binanwahan. Kaya pinaalerto na mga nakatira malapit sa ilog at mga nasa mabababang lugar. Binahari ng ilang kalsada sa barangay Bagong Buhay sa Victoria, Oriental, Mindoro. Pinasok ng tubig ang ilang bahay. Nahirapan makadaan sa lugar ang maliliit na sasakyan gaya ng motorsiklo at tricycle. Ikinagulat ang kampo ni dating Senador Bong Revilla na siya na lang ang naiwang respondent sa reklamong plunder kaugnay sa questionabling flood control project sa Bulacan. Ayon sa tagapagsalita ni Revilla na si Attorney Francesca Senga, nalaman daw nila ito na maghain sila ng counter affidavit sa Department of Justice kahapon. Naging testigo na kasi iba pang pinangalanan sa reklamo na sina dating DPWH Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara, dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, at dating DPWH NCR Regional Director Gerald Opulencia. Ay kay Department of Justice spokesperson Polo Martinez, may sinusunod na proseso para maalis ang isang respondent sa reklamo. Sabi naman ni Prosecutor General Richard Fadulion na kung may question ang abogado ni Revilla, dapat tinalakay ito sa counter affidavit ni Revilla at hindi sa media. May mensahe rin ng dating senador sa kanyang mga taga-suporta at sa mga nag-aakusa sa kanya. Hindi ko alam kung paano nakakatulog yung mga nag-akusa sa akin. To your supporters po. Salamat sa yung pagdarasal para sa akin. 500 pang biktima rin umano noong war on drugs ang gustong maisama sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court. Ayon sa ICC Registry, ipinadala na nila sa Pre-Trial Chamber 1 ang aplikasyon ng mga gustong lumahok sa kaso. Ang mga pagpatay o tangkang pagpatay sa mga biktima ay nangyari umano sa Davao City noong 2011 hanggang 2016. Alkalde ng Davao City si Duterte mula 2013 hanggang 2016. Ang ibang pagpatay ay nangyari naman daw noong Pangulo na si Duterte mula 2016 hanggang 2019 bago kumalas ang Pilipinas sa ICC. Pinadidisqualify naman ng Duterte Defense Team sa ICC ang 3 abogado ng mga biktima umano ng war on drugs. Sabi ng depensa may posibleng conflict of interest sa pagkakatalaga ng ICC kina Attorney Joel Butuyan at Gilbert Andres bilang Common Legal Representatives for any admitted victims o CLRV. At ang pagpili ni Butuyan at Andres kay Attorney Nicolene Arcaina bilang case manager at isa pang tungkulin na hindi isinapubliko. Gitang defense team, incompatible ang papel ni Arcaina sa kaso ni Duterte na hindi isinapubliko dahil posibleng makakuha ang CLRV ng mga ebidensyang maaaring magpawalang sala sa dating Pangulo. Maaari nila itong makaapekto sa integridad ng proceedings. Ipinunto rin ng defense team na naging magkakatrabaho ang 3 abogado mula noong 2019 hanggang 2023. Ayon pa sa kampo ng dating Pangulo, maaaring maging kinatawan ng mga biktimang abogado mula sa Office of Public Counsel for Victims. Sinisikap ang kunin ng pahayag ng 3 abogadong pinapadisqualify ng Duterte Defense Team. Milyong-milyong Pilipino ang nakararanas ng mental health disorders gaya ng depresyon, batay sa isang pag-aaral. Wala po itong pinipiling edad o estado sa buhay, kaya ikinabahala ng ilang eksperto ang mga pahayag ni Senador Robin Padilla ukol sa depresyon at pagtawag na mahina raw ang kabataan ngayon. May unang balita si Dano Tingkungko. Marami ang napareact sa pahayag ni Robin Padilla ng talakayan sa pinamumunuan niyang Committee on Public Information ang panukalang i-ban sa social media ang mga kabataan. Ang mga bata po ngayon,
sad to say, huwag kayong magagalit sa akin. Ako, maraming batang magagalit siguro, pero pasensya na kayo. You are weak. Hindi kayo katulad nung panahon namin na hindi kami iyakin. Natuto kami sa kalsada. Natuto kami na huwag umupo, umiyak. Nung panahon namin, hindi uso yung salitang depression. Hindi ko nga alam yun kung ano yung depression. Ngayon, batang maliit, sasabihin, I'm depressed. Nasabi niya ito matapos maungkat ang tungkol sa mga kaso ng self-harm sa mga kabataan dahil sa cyberbullying. Pero ang ilang kabataang aking nakausap may gustong itama sa mga pahayag ni Padilla. Ang pagiging vulnerable, for example, sa amin po, hindi naman po siya sign of weakness for me. Kakaiba po tayo ng generation, so ibig sabihin, so parang magkakaiba lang din po tayo ng way of coping po to those situations. Grabe mahina agad. Siguro naman at that time before yung nung panahon nila hindi siya na tawag dito, nadadiagnose kasi ayun nga mental health nga naman hindi naman nila pinapahalagahan noon as compared ngayon na we're really vocal about those things. It's not a sign of weakness. I believe it's also a sign of strength because the fact that you are opening about your vulnerability, it's not easy naman to open up and it takes a lot of courage and strength to speak up about it. Pinalagan din ng ilang grupo ang pahayag ni Padilla lalo't hindi nila imbento ng bagong henerasyon ng depresyon na nararanasan nila dahil sa hinaharap nilang krisis araw-araw. Sinusubukan pa namin makuha ang panig ni Padilla. Pero sa isang post sa social media, sinabi niyang hindi lang bunga ng kanilang mungkahi o opinyon ang sinabing weak ang kabataan ngayon kundi base sa datos. Kaya kung nais daw makatulong sa issue na ito ng mga kabataan, dapat tugunan ang nakasaad sa datos at harapin ang nangyayari sa kabataan. Base sa datos ng Public Health Research Institute na Institute for Health Metrics and Evaluation, nasa mahigit 11 milyon ang prevalent cases ng mental disorder sa Pilipinas as of 2023. Sa bilang na ito, mahigit 3 milyon naman ang prevalent cases ng depressive disorders. Sabi ng sociologist na si Ash Presto, maaaring makaranas ng depression ng kahit sino, anumang edad o estado sa buhay. At hindi yan dahil sa mahina sila. Minsan walang kontrol ang isang tao sa depression lalo kung dulot ito ng neurochemical imbalances o iba pang kondisyon sa katawan. Minsan ay may ambag din ang lipunan. Painting depression as weakness is also dangerous, especially because there are also some social aspects to depression. And sometimes we do also have young people who cannot be diagnosed even if they're depressed because there is actually just a lack of mental health infrastructure in the Philippines. Nakababahala raw ang komento ni Padilla kasi tila binabaliwala at minamaliit nito ang karanasan ng ilan. He also erases the other identities and demographics that do experience depression. It's very dangerous, especially when we are just typifying one specific sector of the population as weak, and we are reinforcing the stigma of a particular mental condition as de facto indicator of weakness. Ayon pa kay Presto, dapat magkaroon ng infrastructure at intervention para sa mga dumaranas ng mental health issues. Ito ang unang balita, Dano Tingkungko para sa GMA Integrated News. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.